Kasama natin ngayon dito sa Doktor Serbisyo, walang iba kundi ang ating infectious disease specialist na si Doc Daisy Tagarda. Magandang umaga po sa inyo, Doc Daisy. Magandang umaga, Ma'am Nina. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood ngayon ng Teleradyo TZMM. Opo, Morning at po. Morning. yun nga, we are very lucky kasi tamang-tama National Infection and Prevention Control Week and Control Week ngayon. And tamang-tama marami ang nagkakasakit, di ba, Migs? Yes. Marami tayong balita na pati nga yung COVID ay bumabalik o bumalik. Ano ho ba mga binabantayan nating mga nakakahawang sakit ngayon sa panahon ngayon, Doc Daisy? Nag-enter na tayo ng tag-ulan, no? So maraming pwedeng sakit na tumaas, no? Yung mga respiratory diseases, katulad ng nabanggit nyo kanina, no? Yung COVID, at the same time yung mga flu illnesses, no? Yung mga trangkaso, at the same time dengue. Kasi pag umuulan, tumataas din yung kaso ng mga vector-borne diseases katulad ng chikungunya, dengue, Zika. So even yung mga infectious diarrhea, at saka yung typhoid fever. So ito yung ilan sa mga tumataas or expected na tumaas pag nag-enter tayo ng rainy season. So, ngayon po, rainy season, no, Doc, kasi kanina pinag-uusapan natin, yung mga myth na, ay, maulanan ka lang, magkakasakit ka. Ano po ba talaga nangyayari sa katawan kapag maulanan? Okay. Nagkakasakit kasi, lalo na kung infectious yung cause, nahahawa ka sa isang taong may infection din. Na ngayon, yung nauulanan, pwede kasing nagtitrigger yung mga ibang sakit, katulad ng allergic rhinitis, no? O kaya yung nalalamigan, nasisipunan, somehow, nagpe-predispose to sa mga postnasal drip or kung carrier ka ng isang virus or bacteria, pwede siyang mag-lead into infection. So, kumbaga, hindi direct cause ang ulan, pero pwede niyang matrigger yung ibang sakit that can lead to another illness. And at the same time, kapag tayo po maulanan, ano po nangyayari sa katawan natin? Parang bumababa ba yung body temperature natin? Usually kasi kapag natitrigger yung mga sipon na allergic rhinitis, kapag kasi biglang nalamigan, no? Opo. Tapos biglang nainitan, changes in temperature, Yes. pwede siyang trigger ng mga allergic rhinitis. So medyo may sipon yan. Pero dahil may postnasal drip, so for example, carrier ka ng isang virus o bacteria sa ilong na wala usually symptom, pwedeng pumapatak sa lalamunan, it can lead to upper respiratory tract infection of bacteria And at the or same time, viral. vulnerable din yung katawan mo na mag-contract ng mga ganun from other... Yes, Opo. somehow nagiging vulnerable kapag may mga allergic rhinitis eh. Opo. Kaya yun na nangyari sa akin. Hindi, at sa marami rin siguro sa ating mga kababayan na sinisipon, inuubo, pero, or actually ako walang ubo eh. Lauubo lang ako pag meron akong trigger. Kunyari may nahinga ako, random, tapos ang kati-kati ng lalamunan ko. So, allergic. Allergy ba yun? Pwede ba yun? allergy siya, pwedeng Allergy. reaction ng katawan because of the changes in temperature. Not necessarily lahat ng ubo ay infection. Kaya Yun kailangan nga. nga ma-differentiate siya. Yes, nga so po that's eh. our next question. Paano ko malalaman kung yung ubo ko ay baka allergy lang or baka may infection na? Well, una-una, kapag allergic reaction siya or allergic cough, nawawala siya pag uminom ka ng mga antihistamines, no? Pangalawa, pag nawala yung trigger mo, pag hindi na malamig, usually nawawala rin yung ubo. Pag infection siya, the signs of infection usually may mga inflammatory reactions like for example, lagnat, no? O kaya yung mas madaming plema o kaya sipon, no? Ito yung mga signs na leading na mukhang infection to, but pwede kasi lang magsama because, for example, yung asthma is a form of pwedeng reaction din because of the changes in temperature, magmamanifest siya as ubo, tas later on, pwede palang may infection din siya, pwede silang together. Pero kapag allergy lang siya, madali lang siyang mawala kapag nawala yung trigger niya. Oo. So, para sa hindi ho nakakaalam, Doc, ano ba yung post-nasal drip? Yun yung pag nagkaroon ka ng sipon, no, kumakati yung lalamunan natin kasi pumapatak yung sipon sa lalamunan. So, medyo nai-irritate siya. Ang nagiging reflex ng lalamunan ay umubo para i-cough out, no. Yung Makati, actually Makati talaga yan. So, common siya sa may mga colds, post-nasal Oo. drip. Opo. Pero, Doc, Oo. go ahead. That can lead to colds rin, sabi nyo nga, na yung post-nasal drip, not necessarily yun yung infection, di ba? Yes. Yun yung allergy. Eh. Oo. Oo. Pwede. Pero sabi nyo, pwedeng mas prone ka.
Yes, pwede kasing halimbawa may mga bacteria na supposedly hindi naman causing infection or sakit pero nakikitira lang dun sa area na yon, no? Tapos kapag nag-drip siya sa lalamunan, it can actually lead to infection. Pwedeng ganyan. Opo. Dok, so syempre itong mga topics natin pinag-uusapan natin. And of course, ayaw natin magkasakit. Marami ding mga proactive ng mga listeners. Ano po ang say ninyo pag sinabing, ay, uunahan ko na? Di ba? Baka mamaya, nagsiself-medicate sila, may mga iniinom sila nito, pero effective po ba talaga ito? Yung uunahan, hindi masyadong effective. Lalo na in terms of antibiotic use, ayaw na ayaw natin yan. Especially it's Infection Prevention Control Month. Isa din sa iniiwasan natin yung pagkakaroon ng resistance. No? So kapag nag-antibiotic ka without yet the infection, it doesn't guarantee. Hindi ho ito garantiya na hindi ka magkaka-infection, no? Pwede mo pang i-expose ang sarili mo na magkaroon ng resistant organism o yung mas mahirap gamutin na bacteria kapag kailangan mo ng manggamot. Kaya nga, we actually reserve the antibiotics kapag necessary lang o kung kailangan ng gamutin. Kasi pag inunahan mo siya, except for certain cases na may prophylactic antibiotic, pero sa mga respiratory illnesses at sa ibang infection, general rule is we don't give antibiotic. Hindi kami nagbibigay ng antibiotic unless may active infection. Oo. Ah? Ngayon, Oo, yun na nga, wag Oo. basta-basta dahil yung Oo, kapitbahay ng antibiotics. Kaya Meron ako tuloy, Post-nasal drip. Post-nasal drip. Hindi. Yung mga antibiotics, kasi recently ako ay nag-antibiotics, pero I consulted a doctor. Legit and naman. syempre may reseta. Oo. Kasi may antibiotics sa 7 days, may antibiotics sa 3 3 days, may days. 5 days. So ano po yun? Bakit iba-iba ang araw? Depende kasi sa half-life ng antibiotic. So, depende kung anong klaseng antibiotic yung binigay sa inyo. So, usually siguro yung nabigay na short lang na 3 to 5 days, azithromycin yan kasi prolonged yung kanyang half-life. But some Ibig other... sabihin nun, Half-life. Ibig sabihin, tumatagal yung antibiotic sa dugo ng mas matagal na panahon kumpara sa mga common antibiotics like amoxicillin. So, Okay. kaya mas binibigay siya ng mas maikling panahon. saka once a day lang siya. Yes, oo. Oo. Maganda actually yun kasi it improves compliance. Mas madaling inumin yung mga once a day dosing compared sa mga 3 times a Twice. day. But it Oo. still depends on your indication kung ano yung sakit mo. Oo, mas mahal rin siya Oo. I think. Hindi, no? tsaka preference po ba na kasi syempre, pag ikaw yung may sakit, gusto mo nang gumaling agad. So does that mean na yung 3 days, mas mabilis kang gagaling? 7 days? Ang antibiotic kasi, no, nagkakaroon siya ng effect the soonest possible time, the earliest possible time is 48 hours after na mag-inom ka ng antibiotic. Walang mas earlier doon. Opo. So, part of our education sa pasyente namin, lalo na kung bacterial infection, is hindi po magic ang antibiotic that when you take it, nawawala agad yung ubo, sipon. Minsan magagalit sila, nakainom na ako ng antibiotic, hindi pa ako gumagaling. But well, in fact, kailangan mong mag-antay ng 48 hours to 72 hours para masabing nag-effect ba siya o hindi. So, during that time of 48 to 72 hours, kailangan mong uminom ng mga supportive treatment. Anong ibig sabihin nun? Kung may lagnat ka, uminom ka ng paracetamol. Kung meron kang sipon, uminom ka ng mga decongestants. That's part of supportive treatment, not antibiotic. And then, we will reassess o titingnan namin, nag-respond na ba ang pasyente after 48 to 72 hours or 2 to 3 days. Tsaka i-stress natin, Doc, how important yung tapusin Tapusin. mo yung antibiotic treatment. Pag sinabing 7 days, di ba? Baka yung iba, sabi nyo nga, Okay na after ako 72 hours, feeling niya, parang Okay gumagaling na na ako, ayoko na inumin kasi nakakasuka. Hindi, or ayoko ano na. din, or may Diba? financial din. Siyempre, bibili Mahal ka ng din. gamot. Oo. Mahal din. Opo. O, yun, kailangan nilang sundin yung reseta ng doktor kasi kapag ka partially treated naman, no, yung hindi mo tinapos, nagpe-predispose din yan ng mas matapang na mikrobyo, no? Kasi hindi niya tinapos, nakatikim siya ng antibiotic, magiging resistant na siya. So, mas mahirap na siyang gamutin. Pag Parang ganun. vaccine, ano? Oo. Kailangan mo siyang Parang tapusin. bakuna. Oo. Na parang binigyan ka ng konti. O ng tapos- first dose, kailangan mo Hindi. mag-second Hindi. dose. Or parang binigyan ka ng konti, tapos akala mo, di ba,
magiging resistant ka, di ba, after ka bigyan ng vaccine. Yung vaccine, iba na parang mas magiging hindi siya effective kung hindi mo siya kukompletuhin. Parang sayang naman na nag-first dose ka, tapos para i-enhance mo yung effectivity ng vaccine na yon, you need to complete the number of doses. Opo. Yung antibiotic naman, ang immediate effect niya is magkakaroon ng resistance. Tapos ang tendency din kapag may natirang antibiotic, kasi 'di ba kailangan may reseta ka ng doktor. Kunyari 14 tablets for 7 days yung binili mo. Ang mangyayari, pag hindi mo inubos, may tira-tira, ibibigay niya yan sa may sakit na sa self-medication. That's a Oo, common diba? practice na, Yes. may tira pa akong antibiotic dito, Oo. bigay ko na lang sa'yo. Viral infection lang naman pala yung problema nung kakilala niya. Correct. So, isa ring dapat i-emphasize siguro yung kailangan mag-seek ng consult, magkonsulta sa doktor kung may sakit, Opo. lalo na kung kailangan ng antibiotics. Opo, ito po Doc, practical lang. Tanong po ni Jin, ano po ang mga simpleng home remedies para sa simpleng ubo at sipon? Supportive treatment pa rin yan. So, kailangan hydration, inom ng maraming tubig, no? Kung ayaw na ng tubig, pwede namang any forms ng liquid, ng pag-hydrate, juice, okay lang yan, basta hindi siya diabetic. At the same time, pahinga, no? Lalo na, ang puyat kasi at kulang sa pahinga, pwede siyang baba ng immune system. So, lalo na kung viral infection, hindi siya binibigyan ng antibiotic, ang mabisa pa ring paraan ay pag-enhance ng immune system. So, kailangan mo ng pahinga, maayos na pagkain, no? Ito yung mga mabisang paraan. At the same time, isolation ng may sakit. So, ayaw nating mag-outbreak sa loob ng bahay o kaya makahawa pa sa mga classmates at katrabaho. Pag may sakit, hindi na uso magpakabayani, no? Lalo na kung respiratory illnesses, pag-isolate muna, and then kapag hindi ka na nakakahawa, and that's the time na pwede kang pumasok sa trabaho o kaya sa school. Ayun na nga yung sinasabi nga natin na huwag niyong pipilitin yung Correct. mga anak ninyong pumasok kapag masama na ang pakiramdam or umuubo at sumisipon. Pero, Doc, yung COVID kasi bumabalik kaya sometimes yung ibang parents nakaka-receive ng letter na COVID is on the rise, dapat mag-face mask. So ngayon, kailangan bantayan na naman ito at panahon na ba para mag-test uli? Or should we be alarmed as well? Okay, Opo. ano naman, so far yung minomonitor nating mga cases ng COVID, hindi naman sila mga severe. It's more of parang mga mild diseases naman sila. Of course, I think it's not only applicable for COVID, yung mga pag may sakit ay huwag kang papasok. I think it's applicable to all types of infection. Yun nga lang, dahil ang COVID ay dahil doon tayo nanggaling sa pandemic, syempre medyo extra careful. Recently nagkaroon ng recorded parang tumataas yung number ng mga infected, pero ang good news doon, hindi naman siya dapat cause ng alarm. So, para maiwasan ang pagkalat ng ganong klaseng sakit, wag na lang munang lumabas kung may sakit. Pangalawa, maghugas ng kamay, no? Hindi naman ito magastos kasi ang COVID natatransfer din yan sa pamamagitan ng contact, o kapag halimbawa umubo ka, tinakpan mo yung bibig mo, tapos humawa ka sa surface, pwede ka nang magkalat, no? At the same time, yun, magpalakas din ng katawan kasi dependent sa immune system kung gaano kabilis magre-recover. Ayan, speaking of recovery, gaano po ka-importante ang tamang tulog at pahinga? Importante, syempre. Kasi kapag halimbawa kulang ka sa tulog, kulang ka sa pahinga, pwedeng bumaba yung immune system. Actually, nakikita ko sa mga patient ko, pag napuyat, na-stress, Yes. no, biglang nagkakaroon sila ng sakit. Hindi lang yung mga common viral illnesses, pwede ring mag-reactivate yung TB dahil biglang na-stress, no. Maraming pwedeng maging sakit just because bumaba yung immune system mo dahil kulang sa tulog. And yung relapse naman, Doc, ikwento nyo nga, paano nangyayari yung kasi nangyari sa akin? Nangyayari yun. Nangyayari ang parang gumaling ka na, kala mo nagkasakit magaling ka ulit. tapos after 1 week na kala mo magaling ka, biglang bumalik. Kasakit ka ulit. Mahirap kasing i-identify kung yung relapse na yun ay same virus unless you're tested Pwedeng with the iba. same. Likely it's iba. Kasi iba-ibang, kunyari, parehong pneumonia pero ibang strain. Pwede siyang mag-cause ng pneumonia ng magkasunod. No? Maraming patients na gumagaling na, biglang nagkaroon ulit ng bagong pneumonia, no? Dahil nahawa sila sa iba or dahil masyadong mababa yung immune system nila, mabilis silang mahawa. Actually, ang isang infection, kaya kailangan mong magpahingang mabuti pag meron kang sakit. It suppresses your immune system.
Tapos, pwede ka pang magkaroon ulit ng bagong infection. That's why we advise na kapag may sakit ka, magpahingang mabuti at magpalakas. Opo. Yun ang kasalanan. Aba, meron tayong mga Oo, pahabol diba? na Uy, ang questions. dami. Ang Tanong po dami. ni Louie Basco muna. Tanong ko lang po, Doc, effective po ba ang pag-inom ng malamig na tubig kontra allergy sa lalamunan? Well, depende kung saan ka allergy, no? Allergic. So, kung allergic ka sa more than kasi ang sobrang lamig o sobrang init, ang pinakamagandang management sa mga may allergy ay yung mga neutral lang, hindi malamig, hindi mainit. Para hindi Warm lang, katamtaman. lukewarm water. Oo. Hindi pwedeng sobrang init, hindi din sobrang lamig. Eh yun din 'di ba, Doc, kapag sinabi ko masakit yung throat mo, ay wag kang uminom ng malamig o kaya wag kang kumain ng matamis. Pwedeng mag-cause kasi ng irritation yun, not necessarily magkaroon ng infection. Oo, lalo kang uubo at Uubuhin. sisimunin. Dok, totoo ba na yung mga antihistamine ay nakaka-dry? Not necessarily naman, no. Oo. Iba-ibang reaction, but in my experience, even sa sarili ko, okay naman sa akin yung antihistamine. Actually, kung nagkaka-colds ako o bumabahin ako, na-address naman niya properly. Pero depende kasi sa type ng antihistamine na iniinom mo, kung ano yung magiging side effects. Yung sa'yo? Oo. At saka case-to-case ba yan? Case Or to hindi case in general basis. na? Kasi may nagsabi sa akin, wag mo na nga muna inumin niya kasi nakaka-dry. Hindi naman yan lagi. Oo. Hindi siya masyadong associated sa antihistamine. And Ayan. another question, following up on sa mga antihistamines, dahil marami sa atin umiinom niyan, ilang beses ka ba pwedeng mag-inom ng antihistamine sa isang araw? Well, depende. No? Sa unang-una sa type ng antihistamine, may antihistamine na once a day, may antihistamine na twice a day. Minsan parang kung hindi pa ganun kaganda yung response mo, you can actually combine sa little, parang low-dose steroid plus antihistamine, pwede yan. Oo. Depende kung gaano katindi yung allergy. Okay. Okay, Eto meron pa. Lina Ho, Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Lagi nakikinig sa DZMM ito mula umaga hanggang gabi. Baka nasa Caloocan na si Oo. Tita Lina ha, sa Sabado. Oo. Ay, oo. Mhm. Sabi niya, makirot ang tonsil ko kahapon pa. Hindi na ako uminom ng antibiotics. Nag-gargle na lang ako at uminom ng paracetamol. Ngayon ay magaling na ako. Very good. Oo. Pwede, ang Yung pinaka pag-gargle, di ba, Doc? Di ba yung mainit na tubig with na may salt? asin. Na asin. nakakatulong siya Opo. para magkaroon na ma-address para yung comfort, no? At the same time, ang tonsillitis, ang pinaka-common pa rin is viral infection. So, self-limiting lang. May mga types of tonsillitis na kailangan antibiotic, may mga gumagaling naman even without antibiotic. Okay, ano ba yung tonsillitis at sore throat? Anong kaibahan? Well, ang sore throat is more of symptom siya na parang masakit yung lalamunan. Ang tonsillitis ay isang klase ng inflammation ng tonsils. So kapag sinilip niya yung yung bibig nyo, may dalawa ditong parang structure, no? So yun yung tonsils natin. Kapag nakita mong namamaga, namumula, no? Itis ang ibig sabihin kasi niyan sa pag from Latin word na inflammation. So, inflammation of the tonsils yun. Kaya, tonsillitis. Pag sinabing may tonsils ako, lahat tayo may tonsils. Oo nga kasi. Pero may pag- tonsils ako. Talaga naman may tonsils. Pero Tonsillitis. pagka meron Okay. kang namamagang tonsils, ang tawag dyan, tonsillitis. Ayun. Ito pa, may tanong dito. Sabi nila kapag yung pasintabi na lang po pero pag yung plema raw ay kulay green, ay mas baka bacterial infection daw yon. Well, pwede naman siyang totoo, pero hindi lagi, no? Not all the time na lahat ng may greenish sputum or greenish na plema ay bacterial. Mas mababa yung threshold naming mga doktor na magbigay ng antibiotic kung ganito ang type ng plema nila. But hindi lahat ng pagkakataon bacterial infection Kasi meron naman magiging white, may yellow. Ano ba yung mga ibig sabihin yung nun? whitish na mga discharge o kaya halimbawa sipon o plema, no, usually mas associated siya sa mga viral infections, no. Yung greenish yan, pwede na maging bacterial, pero may mga tao kasing nagiging greenish siya, not necessarily because of viral infection. Mas maganda pa rin magpakonsulta sa doktor, no, kung necessary na.
kailangan. Pero mas madami talagang na pag medyo maberde na, no, greenish, pwedeng mas bacterial na magbibigay na kami ng antibiotic niyan. Yun, okay. O sige, Alright. Doc. Naku, maraming salamat. At paalala po uli, isang mabilis na parting shot dahil National Infection Prevention and Control Week ngayon. Okay. Magre-raise lang ng awareness, ma'am, no, at saka, sir, regarding the National Infection Prevention Week, no, ito ay para ma-prevent, no, maiwasan ang pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng mga simpleng paraan, no, paghugas ng kamay, proper cough etiquette, no, at yung pag-inom ng antibiotic na dapat prescribe lang ng doktor dahil para maiwasan ang multi-drug resistant organism. Ito po ay pinopromote ng aking society, Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Alright. Salamat po. Maraming salamat po sa ating Dr. Serbisyo for today, Infectious Disease Specialist, Dr. Daisy Tagarta. Doc, maraming salamat sa inyong serbisyo.